We should proceed with fairness and without fear. Bottom line, we have to be impartial. That's why I would like to raise this. In the light of serious allegations contained in a joint affidavit issued last February 23, that has been reportedly transmitted to the Office of the Ombudsman. There have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta, ito'y naibigay, kung hindi sa opisina, sa townhouse. No, let me finish. There's You a will point have your of turn order, because the this is Honorable bearing. Santay. This is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegation. Honorable Santay, there is a point of order. This is also a And point that of enjoys order, the Madam highest Chair. hierarchy Of, among all the What is the motions. relevancy of this speech? No. Of sufficiency in form? Madam Chair, this is very relevant because we are Please, Honorable Santay, please wait until he finishes with his point of order. The Honorable Terry Ridon is recognized. Kindly use a microphone which is okay. Madam Chair, the speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. And more importantly, my understanding of what he's stating today is that he is probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as receiving payments for the implementation of our mandate in the impeachment proceeding. So, which is which, Madam Chair? So I think his speech is out of order and this should be decided promptly by the committee. Okay, we heard the basis of the point of order of the Honorable Terry Ridon. Now we shall hear the answer of the Honorable Suntay. Yes, Madam Chair. Ang problema sa Kindly kaibigan ko, justify the relevance of your He is statement to the jumping current the gun. impeachment proceedings. he is jumping the gun. This is actually relevant not only in the determination of form and substance. This is relevant in the impartiality, in determining the impartiality of this hearing, which is very important. Madam Chair, this is not an accusation. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay tayo ng personal opinion dito nga po sa naging mainit no na balitaktakan dyan po sa Committee on Justice kanina no nung during their live. So nakita natin tong video na to kung saan itong si Kong Bong Suntay ay talagang tila nanuntok no sa kanyang mga inilabas na statement patungkol nga dito sa impartiality na kinakailangan at tingin ko naman relevant naman din to mga kababayan lalo na sa ating mga lawmakers na hahawak no sa impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. So bibigyan ko kayo ng ilang mga dahilan kung bakit talaga relevant siya no at bakit kinakailangan talaga ng impartiality pagdating sa paghawak ng ganitong kaso no. So una na dito yung protection sa due process. So may karapatan talaga yung akusado o yung inaakusahan, in this case si VP Sara Duterte, na mapakinggan ng maayos at may patas na paglilitis no. Kasi kapag ka may impartiality or may kapag impartial ang mga lawmakers, masisiguro natin na walang bias no o personal interest ang mga lawmakers natin sa pagdidikta sa resulta no at alam naman natin mga kababayan nung mga unang impeachment ni VP Sara Duterte ay talagang minadali no shortcut kaya naman dito papasok yung pagpapanatili ng tiwala sa publiko. Alam naman natin na napakarami sa atin including me na talagang nawala ng tiwala dito sa mababang kapulungan dahil nga dito sa ginawa nilang shortcut sa naging impeachment complaint ni VP Sara Duterte nung una na binasura nga po yan ng Supreme Court no. At kinakailangan talaga natin ng ganito upang maiwasan natin no yung political abuse. Kasi ang impeachment mga kababayan ay isang napakalakas na instrumento sa politika no. Kung wala talagang impartiality, maaari talagang itong gamitin bilang political weapon laban sa kalaban. So hindi bilang accountability kasi ang sinisigaw ng ilang mga nga talaga no nagsulong nito o nag-file accountability and transparency. So kapag ganito ang ginawa nila, ginamit nila bilang isang political weapon talaga no
meron talaga 'tong political agenda o personal agenda. Kaya talagang dito papasok yung kawalan ng due process and also kawalan ng tiwala ng taong bayan. And sa mga panahon ngayon mga kababayan 'no, napakarami at napakagulo ngayon ng ating mundo na dapat pagbigyang tuunan muna ng pansin 'no, yung ating mga kababayan sa mga, nadamay ngayon dahil dito sa tension sa, Middle East 'no, na talaga namang, hindi natin alam yung, sitwasyon ng ating mga kababayang OFWs diyan sa mga lugar na 'yan, na dapat sila muna yung unahin natin bigyan ng, strategic na plano 'no, kung ano ba yung, puwedeng ibigay na plano at, talagang, masiguro natin yung kaligtasan muna ng ating mga kababayan diyan o kung meron mang mga plano, sabihin na 'no, ilatag na sa publiko. Hindi yung makikita niyo yung presidente natin na nagre-report na akala mo naman, ano niya although maganda din naman na nagbibigay siya ng kanyang, report pero mas mainam na umaksyon siya 'no, gumawa siya ng mga hakbang para naman maibsan 'no yung, pangamba ng mga kababayan nating may mga mahal sa buhay sa ibang bansa 'no. So ayun lang, nakakalungkot lang mga kababayan dahil sa sobrang ingay ng, mundo ngayon at napakarami pang dapat harapin na malalaking problema, dito nag-aaksaya ng panahon yung ating mga mambabatas 'no. Wala namang problema, mga kababayan kung talaga nagkasala talaga yung, inaakusahan. So basta gawin ng, tama 'no. At, kung ito ay, para lang sa personal na agenda o para ma-eliminate lang yung kanilang mga makakalaban sa 2028 election. Kasi maging si VP Sara Duterte mga kababayan, siya na mismo yung nagsalita na itong ginagawang, mga impeachment sa kanya ay para harangin siya 'no, sa kanyang, napipintong pagtakbo bilang, susunod na pangulo ng bansang Pilipinas. So ngayon pa lang yung mga talagang ayaw sa kanya, ano yung mga natatakot na gagawin ang lahat mga kababayan. Kasi kinakailangan talaga natin ng impartiality mga kababayan at kailangan maipakita ito ng ating mga lawmakers lalo na itong mga napangalanan ng 18 ex-marines na nakatanggap di umano ng mali-maletang, pera. So kailangan 'no, kasi ikaw na mag-iimbestiga sa isang, inaakusahan ninyong nagnakaw, meron din aligasyon sa inyo na kayo ay nakatanggap di umano 'no, ng, mali-maletang pera. So kinakailangan anuhin niyo, linisin niyo muna yung inyong mga sarili, 'di ba, para kayo bago kayo manghusga kasi hindi kayo credible, para sa mata namin na mamamayang Pilipino. Hindi kayo credible na kayo ay lilitis sa isang taong inaakusahan niyo ng pagnanakaw samantalang kayo ay may aligasyon din 'no, na di umano ay tumatanggap din kayo at nakatanggap kayo ng, mali-maletang pera na galing sa kaban ng bayan 'no. Ito yung usapin nga ng flood control, scandal na up until now hindi pa rin tayo nabibigyan mga kababayan ng malinaw at, konkretong kasagutan kung sino nga ba yung mga mastermind sa likod na 'yan. Kasi habang nga papalapit na dun sa mga taong talagang, pinangalanan o talagang, dawit dito sa usapin na ito ay tila nililihis 'no, yung investigasyon or pinababagal, minamanipula. Kaya talagang ang hirap. Biruin ninyo ilang ilang buwan na ang nakakalipas, siguro malapit na din mag-isang taon 'no, grabe. Eto nga mga nagdaang rally, itong mga na-attendan natin nung September 21 'no, ilang buwan na lang mga kababayan, magse-September na naman. Mag-a-anniversary na 'tong first rally 'no, na itong, trilyon-trilyong piso na ninakaw sa kaban ng bayan. So imagine niyo yung mga kababayan, itong usapan ang pinag-uusapan pa lang natin is flood control, Marami pang mga, proyekto o yung mga, proyekto talagang, ghost project talaga. So wala pa tayo doon, dito pa lang talaga tayo sa flood control, naka-focus. So ayun mga kababayan, ito yung, napakahalaga 'no, para sa atin na itong mga pinangalanang mga tao. Kasi ito kung mapapansin ninyo yung Zinom ko, itong si, Janet Garin 'no, ng, 1st District ata 'to ng Iloilo, representative ay, tila bumubuka yung bibig at bumubulong dito kay Terry Ridon 'no. So hindi lang klaro kung, ito ba ay, tinuturuan niya o, kino-coaching niya o sadyang nagkataon lang na bumuka ang kanyang bibig habang nagsasalita itong si Terry Ridon 'no. Pero makikita niyo talaga yung, mainit na sagot ni Terry Ridon laban dito kay, Congressman Bong Suntay 'no. Talagang, saludo din ako dito kay,
Suntay dahil kahit na pinatitigil siya, pilit siyang pinapatahimik, tuloy-tuloy niya pa rin nga sinabi yun. At nauunawaan na yun ng taong bayan, no? At alam naman nila na talaga ang taong bayan ay nakamasid. Tignan nyo naman sa social media ngayon mga kababayan, especially sa Facebook, 'di ba? So talagang posted agad yan na si Bong Suntay talaga ay hinangaan nila sa kanyang sinabi. Kasi mahalaga mga kababayan na hindi ka magiging bias sa paghawak ng impeachment na to laban kay Vice President Sara Duterte, dahil dapat maging maingat kayo dahil ang taong bayan ay nakamonitor na, nakabantay yan sa bawat kilos ninyo, dahil kung nung una nakalusot yung mga pirma-pirma ninyo, ngayon pa lang talagang lumalabas na at lumalabas talaga yung mga aligasyon laban sa mga taong ito na akala mo naman talagang napakalilinis. So dapat muna harapin ninyo yung aligasyon sa inyo at patunayan ninyo na malinis ang inyong mga adhikain sa buhay at malinis ang inyong konsensya para humawak ng ganyang kaso. Kaya talagang babantayan namin kayo at titignan talaga namin kung talagang sinusunod nyo talaga tong due process, no, sa pag dinig ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, kasi hindi na lang laban ito sa inyong mga politiko. Ito na ay usapin ng mamamayan, no, at hindi na kami makakapayag pa na muli yung gaguhin, no, sa mga magiging desisyon ninyo. Talagang taong bayan na, no, at talagang itong mga lawmakers na to ay magiging maingat na din sa kanilang mga magiging desisyon. For sure, kasi talagang mahirap na silang makakabalik sa kanilang mga pwesto kung sakali. So again, maraming salamat mga kababayan. Panoorin nyo po yung kabuuang konteksto nito sa House of Representatives upang maintindihan nyo po yung buong konteksto ng ating reaction video.